Pero ngayon po, dalawang kapulungan ng Kongreso is exerting effort and consuming too much time, no? Po sa gobyerno sa hearing na ito sa iisang subject matter. Meron pong pananaw na pwede bang itigil nyo na pareho ito, ipaubaya, wag na sa komisyon kasi panibagong gastayan, sa DOJ na mismo. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Okay. Natuwa naman ako sa usapan nyo. Magandang umaga uli. Ate, napatawa mo si DJ. Kong Dan. Okay, Ito na. sige po. Maliwanag na, maliwanag na Ayan, ako. sige. From the start, go ahead, Congressman. Opo. Yan, opo. So, nung nakiusap si Colonel Garma na kausapin si Colonel Grijaldo kasi nga kaibigan nga daw niya. So, yun nga, pinatawag namin doon sa may likod para at least malaman kung totoo yung mga sinasabi ni Colonel Garma about doon sa kanya updated. So, sinabi naman niya na wala siyang alam doon sa reward system. As a matter of fact, Manong Ted, DJ Shen, inibitahan namin si Grijaldo precisely doon sa General Barayuga case. Yung pagpatay kay General Barayuga dahil siya ang chief of police ng Mandaluyong. So, unfortunately, nagulat kami nang umapir siya doon sa Senado at sinasabi nila na meron silang bombshell about doon sa amin. At ito pala yung bombshell nila. I think we're not giving so much importance dun sa ni Grijaldo. But unfortunately, meron siyang mga sinabi na coercion, harassment. Well, kung meron kaming ginawang coercion sa kanya, sa harassment, bakit hindi siya agad nagsalita? After nung sinabi namin yun, dahil naka-open na hearing kami. And nakakalungkot yun dahil nga I think nagagamit itong si Colonel Grijaldo. Why? Kasi unang-una, yun ang nga sinasabi ko na na-meet na namin to before pa lang ng Quadcom na kung saan hindi namin alam kasama siya ni Colonel Garma do sa meeting na supposedly hindi naman siya kasama dahil may sasabihin nga daw na importante sa amin si Colonel Garma. But yun na nga, nangyari na yon at hindi na namin binigyan ng pansin yung usapan namin noon dahil sabi niya magsasabi siya ng totoo. But nung nandun na si Colonel Grijaldo, nabago na yung lahat. So, ngayon, nangyari na to, I think meron talagang behind kay Colonel Grijaldo Unfortunately, the venue doon sa ating pong sa Senado, it was used, para to discredit the Quadcom and my person. So, para lang mas klaro, kasi ang sabi niya, na siya daw po'y pinagsisinungaling ninyo. Paano ho niyo ba na-handle yung pakikipag-usap sa kanya dito po sa supposed to be nga pag-corroborate sa statement ni Garma? Briefly lang yun kasi sinabi lang ni Colonel Garma may alam si Colonel Grijaldo about the payment system. So, yun lang ang pinakita namin. Sabi namin, may alam ka ba dito about the sinasabi ni Garma na merong reward system? Naku, wala akong kami alam dyan. Yun ang sabi niya. So, hindi na kami nag-pursue. Kasi nga kami betting binibet natin yan kung talagang totoo yung sinasabi. So, ito sa mga betting yan, si Colonel Grijaldo. But unfortunately, sinabi niya wala siyang alam. So, we stop. We stop right there. Opo. So, yan po ang inyong pahayag dito po sa sinasabi nga ni Grijaldo. Si Grijaldo ho ba ay iimbitahan pa ninyo sa next hearing ninyo? Yes, oo, iimbitahan namin siya. Kasi nga hindi pa nga tapos yung issue nung kay Barayuga At doon siya involved dahil chief of police siya noon. Tapos we are trying to find out yung mga report tungkol doon sa investigasyon nung pagkamatay sa Mandaluyong na kung saan siya ang chief of police. Yun ang issue niya Kaya nga nagtataka kami dahil nga hindi naman napapag-usapan na siya doon sa Kongreso. Then sadly andun siya para, basically, tirain yung Quadcom. Opo. So ito hong si Grijaldo, kaya nga din po ito nabanggit kung ate magugunita dahil sa kwento po ni Garma nung una, kaya sa Mandaluyong daw mismo may instruction. Sino nagsabi nun na dapat mangyari yung krimen, mawalang galang lang po sa pamilya ng biktima, sa Mandaluyong kasi yung chief of police dito, kabatch ko. Di po ganun ang kwento? Parang may ganon, pero hindi ko masyado exactly ma-remember, But ang pagkakaalam ko, si Colonel Grijaldo from Region 7, I think, na-transfer siya dyan sa Mandaluyong. And then, yung
yung ang assassination kay General Barrioga happened. Okay, sige po. So, kailan po ang inyong next hearing po, Congressman Dan? At ano po specific ang topic ito? Kasi nga Quadcom po kayo. November 6, Manong, ano siya, EJK, saka, dangerous drugs. Mhm. Dangerous drugs, Mm. saka, I think yan yung kila Jimmy Guban. Mhm. And then yung Pogo as well. About doon sa immigration, yung paano nakapasok yung mga Pogo na to. Okay. Congressman, ano po ang inyong assessment po? Kayo ba'y nanood kahapon? Kung nanood po kayo, gaano kahaba na panood po ninyo? At anong parte ho ng hearing? Napanood ko yung tungkol doon sa DDS na binanggit niya na nagtayo siya ng sariling DDS. Tapos yung in-encourage yung mga kapulisan na encourage sila yung mga criminals to fight back. Medyo shocking sa akin yun eh. Medyo na-shock ako doon eh. Na ito yung paraan para ma-neutralize sila, ma-negate sila ng mga kapulisan. So, basically, kung titignan mo, may infusion eh. May infusion yung encouragement sa mga police na para to fight back. And isa pa, yung mga taking mga bad words, well, I think we have passed through that era eh. Yung mga pagmumura, and we want to put back the moral decency, on the public officials, no? During that time, talagang naging parang ang dating natin lahat, ganon eh. But of course, sabi nga kapag a leader ka, everybody will follow eh, di ba? But this time, I think marami nanonood ng mga Gen Z ng mga kabataan, and they are talagang aghast, no, sa mga ganong klase ng mga words. And ako personally, kapag nangyari sa Kongreso yan, I will move to strike that out in the record of the Congress. Kasi nga mababasa yan ng mga kabataan sa mga susunod na talinlahi. Congressman, kahapon po sumipot si Muking, si Ma'am Irmina Espino. Kumusta po ang inyong imbitasyon sa kanya? Pero kahapon po in the Senate, siya po sumipot doon at pinagsalita. Yes, kung sumipot siya doon, dapat sumipot din siya sa amin. Kasi very important siya. Dahil nga siya yung pinanggalingan ng pera papunta kay Peter Parungo. At yung Peter Parungo, hanggang ngayon, hinahanap yan dahil yung sinasabi, doon dumadaan yung pera. And we need to find out yung kanyang mga accounts, yung Petrobank, PS Bank, saka BPI, na binanggit niya. No? Kasi kailangan natin corroborate ang sinabi ni DM Garma. No? Naniniwala tayo sa kanya, but of course, hindi pa siya 100% because we need to find out yung corroboration ng mga sinasabi niya. Yung pong pagharap ng mga tumistigo po sa inyo, gaya po ni Garma, itong si Leonardo, at may isa pa silang hinahanap no? Yeah, po. At sinasabi nga na dapat humarap din sa Senado. At kahapon po kasi, ang dating lang sa akin bilang nanonood po, pangkaraniwang mamamayan, na may mga ayaw kayong payagan na humarap sa kanila. Parang ganun po ang dating. Ano po yung reaksyon doon? Well, ang mga nadinig ko lamang, si Garma, si Leonardo. Si Garma kasi matagal na niyang kino-complain yung kanyang yung kanyang esophageal, sabi may lahi daw nila yon eh. So hindi daw makalunok, sabi ng doktor namin, pagkain. That's the reason why pinayagan yun pa. So ngayon, naka-schedule daw siya ng, I think dapat Sunday or Monday. But of course, they can invite her naman anytime. Yun naman kay Jimmy Guban na sinasabi, hindi ko alam that he was invited. Okay. But if he was invited, then wala naman reason para hindi siya papunta. Opo, Congressman Dan, ang dating po sa iba na yung hearing kahapon ay parang pabulaanan ang mga lumabas na informasyon sa hearing po na ginagawa ninyo. Ganon ba rin po ang inyo pong pananaw dito, gaya po ng sinasabi ng iba? Yung hearing kahapon, basically po, ay para pabulaanan, yung mga informasyon na lumabas sa inyong hearing. Opo, ganun po. Opo, ganun po ang direksyon. Sa pananaw ng iba ang direksyon na naging hearing kahapon. Ano po inyong take doon?
Yun, kasi nga, kaya nga sinasabi namin kapag akusado ka or you're being accused of something, mahirap na talagang maging part ka ng investigation. Para kasing member ka ng jury and at the same time, ikaw ay akusado, I think it will not work out. And that's the reason why ganun na nangyari doon sa Senate. But it's their own rules eh. It's their own Okay. procedure and we cannot go against it. Pero ang sabi ho naman ng iba, kayo naman dyan sa House, yun din naman ang inyong agenda. Opo, na talagang dikdikin ang dating Pangulong Duterte kasama po ang kanyang mga kaalyado dito nga po sa issue on EJK. Ano po ang inyong take doon? Yun lang naman po sa amin kung yung mga nababalitaan natin dati, mga chismis about sa mga patayan, bayaran. Now na may nagsalita, we have to pursue wherever it takes us, as long as there are people na nagsasalita and na-corroborate. Remember, ang nagsalita ang una dito, yung mga PPL. Kasi sinabi nila may binayaran sila ng tig 1 milyon. Nakatkong pa yung 1 milyon, 3 milyon yun. Tapos it was corroborated by Warden Padilla, nila Jimmy Fortaleza. Tapos kinorroborate niya yun ni Colonel Garma and ni Commissioner Leonardo. So basically, dumidiretso eh. Ngayon, kung ang sinasabi nila is something that medyo may politika, I think it's not eh. Kasi nga, yung ating mga biktima din dito at ang dami pala, hindi pala 7,000. It's running around 20,000. Kaya, yun ang nakakabahala sa atin. Opo. Congressman, ito po. Kasi may mga nagpapanukala ng Truth Commission dito sa nangyari pong madugong war on drugs, no? May mga ganon. Pero ngayon po, 2 kapulungan ng Kongreso is exerting effort and consuming too much time, no? Po sa gobyerno sa hearing na ito sa iisang subject matter. Meron pong pananaw na pwede bang itigil nyo na pareho ito, ipaubaya, wag na sa commission kasi panibagong gasta yan, sa DOJ na mismo. Para po ang DOJ mangalap na po ng impormasyon at kung matibay, isampa na ang kaso. After all, yan din ang challenge po ng dating presidente. Kasuhan nyo na ako. What do you think? Tama yun. Kasi nga, kung matatanda mo yung ating pong unang partial report, no? Na kung saan nirekomenda na namin sa Solicitor General, yung preservation asset ng mga companies na hindi naman mga Pilipino. Inano namin yung ginawa na po namin yan. And secondly, ito na, susunod na po natin yung tinatawag po natin mga report, no? Mga partial report then about our recommendation. And we're about to, ako tingin ko, no? Kasi papunta na rin tayo sa kampanyahan eh. So basically talagang kailangan nating tapusin ito pong pag-hear natin. Okay, sige po. So sa panghuli po, Congressman Dan, ano ang inyong mensahe dito po kay Colonel Hector Grijaldo? Kung sakasakali po na nakikinig ngayon po sa aming pong programa o kaya po maaari niya mapakinggan itong mensaheng ito. Well, ako sa akin, ang sa akin lang, huwag dahil siya magpabida kasi hindi naman siya, nakakalungkot lamang na nagsalita siya ng gano'n, ng coercion, and harassment. Kailangan i-prove niya yan. At of course, we will take action on that. I heard na, hindi ko alam kasi, pero parang balita ko, na-suspend siya eh. And I have to check it out. Kung na-suspend siya, if it is this way para maka-get even sa amin, huwag naman sana. Kasi meron mga namatay na tao dito, ang dami. Kaya I hope yun lang ang tingnan niya. Okay, sige.